Sa puntong ito, alamin naman natin kung paano ang tamang pagpapahayag ng mga balitang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Kasama si Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Kuya Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Isang makabatang tanghali po, Kuya Josh, Ate Asekweng. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Yusek, thanks for joining us. Sa tuwing may trahedyang kinasasangkutan po ng mga minor de edad, ano po ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga mamamahayag bago po maglabas ng impormasyon tungkol sa isang bata? Kuya Josh, tama po, very timely ang question na yan. Siguro, in not so many words, ang gusto sabihin ng Council for the Welfare of Children dyan, child first, story second. May tungkulin ng media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin, not just the traditional media, pati yung mga content creators rin natin, yung mga nasa new media, kailangan natin itanong, kailangan ba talaga ilabas ang detalyeng ito? Kasama na dyan yung mga mukha ng bata, yung mga personal identification nila, makakatulong ba ito sa publiko? At higit sa lahat, maaari ba itong makapinsala doon sa bata? So yan yung mga basic questions na kailangan po nating itanong because yun nga, ang Council for the Welfare of Children, we released a revised guidelines for media practitioners for the reporting and coverage of children. So talagang yan ay naka-angkla dun sa konsepto ng best interest of the child. So talagang nakikiusap kami, lalong-lalo na yung nangyari po recently dun sa Zamboanga. Let us not share and click and repost yung gruesome video po na yan. Yusek, gaano po kahalaga yung pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang minor de edad, lalo na kung siya ay biktima o nakaligtas sa isang trahedya, krimen o iba pang sensitibong insidente? Sabihin na natin na ang traditional media ay hindi talaga nagbabanggit, hindi sila nagpapakita ng mukha o yung mga pangalan, hindi sinasabi. Pero sa social media, naka-graphics pa yung itsura ng estudyante na nabaril at syempre pati na rin yung namaril. Asekweng, very good question po yan. Napakahalaga po nito. At hindi lamang talaga yung pangalan or identity yung pinoprotektahan natin sa bata. Kahit pa po hindi labanggitin yung pangalan ng bata, maaari pa rin kasi siyang makilala. There are the other identifying circumstances. Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, or yung kapaligiran niya. Ito ay lalo nang relevant sa mga victim survivors na mga bata at siyempre kailangan nating isipin yung long-term effect kung ito ay makikilala sila. Of course, there's always the possibility of retaliation, yung stigma, bullying, at saka yung retraumatization para naman doon sa mga nabiktima. Naniniwala po tayo na ang isang bata ay hindi dapat habang buhay makilala dahil lamang sa pinakamasakit na pangyayari, kunyari sa buhay niya, katulad ng mga nangyayari po sa atin recently. So let us share with caution and let us protect the privacy, confidentiality, identity po ng mga batang nasasangkot sa karahasan, kasama na po yung, syempre, yung mga biktima po. Okay. Yusek, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang mga larawan at video sa social media, although alam na to ng ating mga kasamahan sa media, sigurado, pero just to reiterate at para malaman rin ng publiko, ano po yung mga dapat gawin ng media bago gamitin o i-share ang footage na nagpapakita ng isang batang biktima? Opo, doon sa mga nasa media, yung mga professional journalists natin, baka alam naman nila to, pero yung mga nasa new media, tayo, yung mga amateur lalo, yung mga content creators na katulad natin, siguro ang basic lang na tanongin is kailangan ba talaga itong ipakita kung ano man yung video o picture na gusto nilang ilathala. Hindi kasi dahil Kuya Diyos available online yan, ang video man or picture, automatic na dapat natin o nararapat i-rebroadcast, i-repost or i-reclick o distribute po natin. Kung ang isang video o picture ay graphic, distressing at may pagkakakilanlan ng bata, kailangan pag-isipan kung dapat ba natin i-blur, i-crop o gumamit ng teknolohiya, still image o pamamaraan para po hindi maipakita yung mga pribadong aspeto ng video man or ng picture. Tandaan po natin yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. So
sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. No? At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. No? So yan po ay dapat po nating pag-isipan. Hindi ko viral po ang video, ay ethical po yung i-share. No? So talagang pag-isipan po natin ng mabuti, lalong-lalo na po kung concerned po ang mga bata. Yusek, sa CWC Guide for Media Practitioners, binibigyan din yung best interest of the child. Sa practical na paraan, paano po malalaman kung isang detalye o larawan ay talagang para sa kapakanan ng bata o maaari lamang itong magdulot ng karagdagang pinsala? Siguro Kweng, ang basic para madaling maintindihan ng mga kababayan natin, may simple tayong test. Siguro ito pwede po i-share. Una, tanungin natin ang sarili natin, kailangan ba itong yung ipopost natin o i-share natin, kailangan ba ito para maintindihan ng publiko yung balita o istorya? Pangalawa, meron bang ibang mas ligtas na pamamaraan sa pag-share nito na hindi mapapahamak ang bata? At siyempre pangatlo, ano yung magiging epekto nito sa bata kung ito man ay i-share natin? So kung ang sagot natin dyan sa mga tanong na yan ay talagang ligtas naman ang bata, pwede natin i-share. Kung medyo may problema, merong panganib, yan po ay dapat magbigay sa atin ng dalawang isip para hindi na po natin i-share. Kung pwedeng maihatid po ang katotohanan at ang balita without revealing the identity kunyari or violating the privacy of children, or kung merong less harmful means of sharing, yan po ang lagi nating pilitin. Ang essence po talaga ng aming guidelines ay yung best interest of the child. So lagi po nating pag-isipan ng 2-3 beses po. Oo. Yusek, kasi di ba kami sa TV, ang aming training, we write to video. So yung aming nare-report ay kung ano yung nakikita sa TV. Pero siguro sa ganitong pagkakataon, hindi naman kailangan na kung ano yung eksaktong nakikita, yun yung ikukwento mo. Kasi nga napakasensitibo nung mga ganyang video. Pero bago pa nakarating sa TV, naipalabas na sa social media. Opo, Kweng, very complicated to. I know yung mga journalists, mga media practitioners natin, kayo mga nasa TV, talagang very strict ang inyong mga pamantayan. If there are ways to really report the news, to inform the public of what's going on, and kumaga allowing people to prepare, lalo na yung mga nangyayari po sa eskwelahan natin. Kung yan ay maibabalita without showing kunyari the face of the perpetrator, the bloody faces of the victims po, yan po talaga ang ginagawa natin. Pero yun nga, tama ka, Kweng, bago pa natin na maibalita sa tamang pamamaraan, yan po ay kumalat na sa social media. In fact, yan po ay pinag-uusapan doon sa Senate hearing kanina. Ano ba yung pinakamabilis na pamamaraan para ma-take down yan? So I think our national government agency, starting with the CICC, will be coordinating with social media platforms and other platforms para yung turnaround time ng takedown, kasi it will have a staying power like 20-30 minutes or even an hour po na kumakalat yan sa social media and other platforms. Marami pong makaka-download at makakakita po niyan, at yan po dapat ay hindi natin pinapayagan. Ako po mismo ay naka-receive ng isang unedited na yung live na video po na yan, at pinagpaalam agad natin sa Makabata Helpline 1383 para for takedown po. Okay, Yusek, para mabigyan linaw at mabigyan diin din po, ano po ba yung mga karagdagang pinsala na maaaring idulot kapag nire-repost yung mga ganitong mga masaselang balita nang hindi sumusunod sa journalism ethics, lalo na po ng publiko? Ano po yung mga pwedeng karagdagang pinsala o yung masamang epekto nito, hindi lang doon sa biktima o maging doon sa mga nakasurvive ng mga bata? Opo, Kuya Joshua, ang tingin po ng Council for the Welfare of Children dyan is yung possibility of retraumatization ay napakalaki. Siyempre, para dun sa mga naging biktima, no question yan, maaring isabuhay po nila o maisaisip po nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malagim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila nung mga maaring na-experience nila. That's why we commend the Department of Social Welfare and Development for really leading the provision of mental health and psychosocial support. Kasama na rin ang DepEd natin dyan. But siguro for the Council for the Welfare of Children, we would suggest professional
check-ups sa care talaga para siguradong walang damage ang ating mga bata mentally and psychologically. Para naman Kuya Joshua, dun sa wala sa pangyayari, hindi biktima, pero makikita itong malalabim na mga videos po na to, maaari din po silang matrauma po dito. No? Murang-murang isip ng ating mga kabataan, we don't want to traumatize them, or we don't want to encourage them to to imitate or to emulate yung mga violent tendencies na ganito po. No? So we really have to be careful. Yusek, kasama sa guide yung paggalang sa agency at meaningful participation ng bata. Sa ganitong pagkakataon, kailangang makapanayam ang isang minor de edad. Paano po yung mga dapat isalang-alang para hindi siya mapilit o matraumatize muli? Kasi syempre, maaalala, i-recall niya yung buong pangyayari. So, kung halimbawang tinatry na makarecover siya, pero kung iniimbestigahan dahil kailangan yung kanyang statement, paano po yung ganun? Actually, very good question po. No? While we encourage child participation and we respect children's agency, yung tinatawag, ibig sabihin, buo yung kanilang pagkatao at yung nire-respeto natin yan. Pagdating sa mga biktima, kunyari, ng malalaging na krimen, usually, ang ginagawa po natin dyan, we have multidisciplinary teams. Ibig sabihin, pag meron kunyaring biktima ng violence against children, dadalhin sila sa isang lugar. Kunyari, meron tayong ganyan, yung model natin kunyari sa Valenzuela. No? Meron tayong naandun ng piskal, naandun ng medical legal, naandun din ng pulis, para isang beses lang po maglalakad ng hindi ka aya-ayang pangyayari ang bata. No? And if there are further, kunyari magte-testify sa court, there is a special treatment rin po for child witnesses. Kung pwedeng wag nang gawing witness ang bata, just ask the police, the social worker, other witnesses po. No? Yan po ay ginagawa po natin. Meron po tayo mga batas sa ganyan because we don't want re-traumatization. Kasi at the end of the day po, dapat po yan, hindi po pinapaulit-ulit sa bata. Kaya nga po yung mga nakikita po natin sa TV man, sa radyo, o sa mga vlogs, may mga ini-interview yung ganyang bata. Yan po ay tinututulan natin kasi yan po ay nakakasama po sa mga bata. Okay. At linawin lang natin ulit, Yusek, hindi lang traditional media, kundi pati content creators at social media personalities ang saklaw ng guide. Ano pong payo ninyo sa mga ordinaryong netizen na nagre-repost o nagko-comment sa mga videos, mga nagbibigay ng insensitive opinion at mga impormasyon tungkol sa mga batang sangkot sa trahedya? Tama po Kuya Joshua. No? Ang mga professional journalists natin, covered po niyan, yung mga nasa new media, and pati po tayo, mga normal madlang people na mahilig gumawa po ng contents, mag-post sa mga social media, tayo rin po ay saklaw nito, pinapaalalahanan po tayo. Let's stop mindless posting of confidential and private information, pictures of our children. Yan pong mga yan, while benign at seemingly harmless po sa atin, ang masasamang tao like sexual predators, yung mga nagra-radicalize sa mga bata po natin, maaring yan po ang hinahanap. So let's post with caution. Maaring matuntun po ang ating mga bata po at ating mga anak. So yan po, iingatan natin. Yung mga, again, I would like to emphasize, private and confidential information, yung likeness ng mga anak nyo, if you can avoid posting those, lalo na yung mga cute na mga baby, mga bata po, mahilig po tayo mga Pilipino dyan. Pero yun nga, sinasabi nila, masyado namang KJ ang Council for the Welfare of Children, but sometimes these pictures po, yung mga naliligo pong bata, kunyari, yan po ang hinahanap ng mga masasamang tao sa internet, mga sexual predators. So, let's visit the Council for the Welfare of Children website na andun po yung revised guidelines po namin. Ito naman po ay hindi strictong utos, kung hindi guide po sa ating lahat. We can improve on it. Basahin niyo po para po mas safe ang ating mga bata po sa cyberspace. Sa publiko, yung katotohanan na kapag tayo ay nagre-report ng isang trahedya, yung ihahatid natin katotohanan tungkol sa isang trahedya nang hindi nagiging dahilan yung ating pagre-report para muling masaktan, mapahiya o malagay sa panganganib ang isang bata. Kasi nga, yung sinabi ninyo, kung paulit-ulit na nakikita yan o paulit-ulit na tinatanong siya, parang bumabalik lang ulit sa kanya yung nangyari. Paano po ba yun? Opo, Ate Weng, ang nakikita ko po kasi minsan dyan, nakukonfuse ang ating mga kababayan between matters of public interest na kailangan malaman nating lahat para kunyari makapag-ingat, saka yung matters na interesting to the public or yung pwedeng mag-viral.
Yung matters of public interest, wala po tayong problema doon para mailahad ang balita. If we can just protect the confidentiality, privacy of children, i-blur natin ang faces at yung mga ibang pagkakakakilanlan, kung ano lang po ang sapat sa paglalahad ng istorya at balita, yun lang po ang ginagawa natin. Pero may mga kababayan talaga tayo na hindi public interest actually, interesting to the public, yung gusto nila mag-viral. So naandyan ang sensationalism, ika-crop nila, i-highlight nila, i-sensationalize nila yung kalunos-lunos na nangyari, lalagyan pa ng music or mga lighting. Yan po ay talagang bawal at talagang dapat yan ay i-take down ng ating mga kapulisan. So let's be discerning po. Matters of public interest, okay lang po tayo dyan, talagang ingatan lang. Pero yung gusto natin mag-viral at the expense of children, yan po ay hindi natin matotolerate. Pag nakakita po kayo ng ganyan, isumbong lang po sa Makabata Helpline 1383 at tayo na po ang bahala dyan. Makikipag-unayan tayo sa ating mga kapulisan. Alright, karagdagang mensahe at paalala nyo na lang, Yusek, sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga netizens na nakatutok sa atin ngayon. Opo. Para po sa mga netizens, alam ko po ang internet, ang cyberspace, yan po ay nakakatulong sa atin, even artificial intelligence. Pero yan po ay mapinsala din po sa ating mga bata at kabataan kung yan po ay gagamitin natin ng hindi tama. So again, let's respect everybody's privacy. Let us sympathize and commiserate dun sa mga nasaktan, namatayan at talagang dun sa ating bansa na nagluluksa po tayo ngayon. Mahalin at kalingain natin ng mga bata. Sabi nga po namin sa Makabata Helpline 1380 dahil sa bagong Pilipinas. So again, uulitin ko, bawat bata ay mahalaga. Siguro reminder din sa mga content creators na ilagay nila yung sarili nila doon sa sitwasyon nung kanilang pinopost, di ba? Alright, maraming salamat po sa inyo. Tama po, Asikweng. Tama po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong oras. Council for the Welfare of Children Executive Director Under Secretary Angelo Tapales. Thank you, sir. Salamat, Yusek.